O ito, pakinggan natin itong ano ha. Grabe itong balita na to. Grabe itong balita na to. Mabibwisit ka eh. Inaangguluhan eh. Tingnan mo. So, ang Ay, hindi. Ito. Diretsong sinabi ni VP Sara Duterte na handa na siyang palitan si Pangulo. Mali ito eh. Mali yung ano, clickbait to eh. Clickbait yung handa ng palitan si Marcos. Handang maging Pangulo. Clickbait. Pakinggan nyo yung sagot ni VP Sara Duterte. Hindi ko alam kung tanga lang yung nagsulat dito sa TV5 eh. Actually, lahat sila, pati sa GMA, ganyan din ang datingan eh. Na para bagang pinaalis na ni VP Sara. Alam mo, ever, from the beginning until now, hindi na nanawagan si VP Sara Duterte na Marcos resign. Alam niyo yun? Kasi one, alam niyang hindi naman niya gagawin ni Marcos yun, kaya hindi siya nananawagan. At hindi appropriate para sa isang vice president gawin yun, kaya hindi niya ginagawa. At mali yung pagsabi ng headline nito. Hindi ko sinisisi reporter na to, si Cheryl Cosim ba to? Kung sino man yung sumulat, binabasa lang naman yan eh. Mali yung sinasabing handa ng palitan. Hindi sinasabi yun. Papaliwanag ko sa inyo ha. Bongbong Marcos sakaling kailanganin. Iba na ito sa nauna niyang pahayag sa eksklusibong panayam ng News 5. Aniya sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sa Kaya naman pala, ito nagbalita. Alam naman natin, bias tong ano na ito eh. kaling magkudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects, sabi ng bise. Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Pero kanina, sa isang ambush interview kay Para bagang sinasabi nitong ayokong tawagin bayot to eh. Baka sabihin naman panlalait eh. Pero hindi ha. Eto, linawin ko lang ha. Pag sinabi kong bayot, di ibig sabihin panlalait yun ha. Hindi yung nagbababa ng gender ha. Talaga naman eh, kasi di ba ganun siya magbihis eh. Alam naman tawagin ko siyang sir. Baka may insulto. O ma'am, may insulto naman yung mga kababaihan. So ilagyan natin sila sa tamang perspektibo nito. Bayot, di ba? Kasi sa Bisaya yan, bayot, di ba ganun? Eh parang ang dating nito, parang nagbago daw ng isip etong si VP Sara Duterte. Hindi, sinasabi niya nga yung magkagulo doon sa event. Ayos-ayos ng event eh. Di ba? Tapos haluan ng politika. Ay, ganyan yan si VP Sara Duterte. Pag yung event, hindi political, ayaw niya nung halo-halo. Ay, kaya yun ang sinasabi niyang para hindi magkagulo na ano. Tapos hindi siya nagbabago. At hindi niya gustong pumalit. Ganun kasi yung dating nung balita na to eh. Ay, gusto nang pumalit. Ay, atat na atat itong si VP Sara Duterte na palitan si Marcos. Hindi ganun. Tingnan niyo yung tanong at tingnan niyo yung sagot ha. VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. Anything happened na mag-resign si Pangulong Marcos? Gusto mo siya mag-tingnan as successor ng president? In case of, of course, Kaya nga siya natawa eh. Kasi tinanong siya, are you ready, ma'am? Of course! Kaya nga ako tumakbo ng vice president eh. Yun naman ang papel ng vice president. In case mamatay, may mangyari sa presidente, ako ang papalit. Kaya yung pagtakbo ko, kahit hindi pa kami mag-aaway ni Marcos, dapat ready ako. Kasi kung hindi ako ready pumalit sa presidente, ay tangina, hindi ako dapat tumakbong vice president. Nakakagago eh. Nagigets ninyo o hindi nyo nagigets? Ito kasing mga kakampuit eh, hindi magets yan eh. At saka yung mga teroristang makakaliwa eh. Hindi nila magets yan. Ang linaw-linaw. Ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte, ever since tumakbo ako, dapat ready ako. Kasi yun ang trabaho ng Vice President. Kaya nga siya natawa dito eh. there is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun. Ang sarili ko at alam ko. O pinresenta ko yung sarili ko noon, noong 2022. At alam niya sa sarili niya na pag binangyari sa presidente, siya magiging presidente. So dapat ready siya. Eh, ang tanga naman niya kung sasabihin niya, ay hindi ako ready. Bakit ka tumakbong Vice President kung hindi ka pala ready? So walang malis. Walang malis sa sagot niyan to. Hindi niya gustong palitan si Marcos. Hindi niya, alam mo yun, hindi niya, kahit gusto namin mawala na si Marcos at mag-resign, siya ayaw niya. Hindi yun ang ibig niya sabihin dito. In line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. Oo, di ba? Alinaw-linaw mga kababayan. Ang tanga na lang di makaintindi nito. Ewan ko nga kung tanga lang yung mga sumulat niya sa TV5 o talagang inaangguluhan lang nila na parang atat na atat si VP Sara Duterte maging presidente. Ano sa tingin niyo? A, tanga lang talaga yung mga tao dyan sa TV5. B, o baka inaangguluhan lang nila yung kwento ni VP Sara Duterte para sabihin ng ibang tao na atat to si VP Sara Duterte maging presidente. So ang siya may kasalanan ng stabilization. Ganun lang yan eh. Diba? A or B lang yan eh. Oh, ano sa tingin ninyo? A or B? Ulitin ko ha. A, tanga lang talaga silang umintindi. Mahina ang comprehension nila. O B, gusto talaga nilang palabasin sa tao na atat si VP Sara Duterte palitan si Marcos at mapagbintangan na destabilizer. Ano sa tingin ninyo? A or B? O walang bot ha? O kaya none of the above, all of the above. A or B lang ang sasagot ninyo. Ang sumagot ng bot, bubut-butin ko.
Ang sumagot ng all of the above, nako, A or B? At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At Ayan, alam niya yun nung siya'y tumakbo. Common sense, kaya ka nga tumakbo eh. You have to be ready anytime. That's the reason. Walang ibang dahilan parang isang vice president tumakbo. Tatakbo kong vice president kasi gusto ko maging sekretary. Tanga. Tatakbo kong vice president kasi gusto ko maging senador. Kaya ka tatakbong vice president kasi alam mong kaya mong maging presidente kung sakasakaling mawala si Marcos. Sana. I mean, mag-resign. Hindi yung mawalang mag-resign si Marcos. Amin niyo ako, as Vice President, knowing that I am the first in line. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa O, destabilisasyon tingnan nyo na kung paano tinwist yung story. Paano pasimple lang tong TV5 pero ang twist ng story, doon patungo sa destabilisasyon eh. Sinabi nito reporter na matagal nang tinanggi ni VP Sara Duterte na destabilizer siya. Pero idinikit niya doon sa kwento na handa si VP kung sakali mawala ito si Marcos sa kapangyarihan. So, obvious eh. Alam mo, sa bagay, yung mga Gen Z, mga tanga-tanga din yan eh. Sama-sama sila. laban sa administrasyon. Ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi nyo ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun? It's a matter of reading the budget. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Nagbabalita mula Ayun ang malinaw, di ba? Kaya nga sinasabi natin paulit-ulit, kahit itago pa, kahit magpalusot pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, assuming, yung mga mahilig mag-assume dyan, assuming hindi talaga nagnakaw si Marcos Jr., o walang insertion na inutos at hindi niya kinausap si Zaldico. Assuming lang na imposible naman. Assuming lang. Sablay pa rin siya. Bakit? Pinirmahan mo yung insertion Bakit? It's a fact na nagkaroon ng insertion. It's a fact na corruption nandun sa 2025 budget. Bakit mo pinirmahan? As simple as that. Huwag na tayo magpaikot-ikot. That is more than enough evidence to impeach or persecute the president. Kaya yung November 30 na rally ng mga kakampwet at saka ng mga teroristang makakaliwa, kalokohan yan. Kalokohan. Dapat ang talagang sigaw dyan, panagutin si Marcos. Wala nang iba. Wala nang ibang dapat sisihin sa pinakakurap na pangyayari sa kasaysayan ng bansang Pilipinas kung hindi si Marcos. Whether tumanggap siya o hindi siya tumanggap, bakit nakalusot sa kanya ito? Yun. Dami niyong alam. Dami niyong alam. Kapanood ko kay Kastaklik to Di ba? Ito pa, dagdag niya yung VP. My take on the demand to take a drug test for a government official, for all government officials, especially the president. Nakatali iyon sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So ibig sabihin nun, ang nagmamayari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. So kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng hindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng hindi. Kasi that is a question on your competency or to lead. And to erase all doubts on your competency and your decision-making skills is just to do the drug test. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi Sasabihin mo pride, ayaw ko mag-give in sa inyong mga paninira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako drug test. Para matapos na, tuwin mo yung drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No. This is a... Siya ay mamimili ng ospital, siya ay mamimili ng gugupit ng buhok niya. Yung dapat public. O sige na nga, payag na ako dyan sa drug test na yan. Pero dapat talaga public yan. Ibig sabihin, manggagaling sa ibang entity yung magkukuha ng buhok. Ibig sabihin hindi manggagaling kay Marcos. Kasi alam mo, tama si BP dito Walang rason para hindi ka pumayag. Yung pride, hindi pride dyan.
para matapos na lahat ng haka-haka, sinasabi ninyo, bulong-bulungan, o di kaya chismis, o akusasyon ng kapatid mo. Isang hair follicle test lang yan, tapos ang usapan dyan. Tapos ang usapan dyan, isang hair follicle test lang. Pahiya lahat ng Duterte supporter. Basta in public at hindi yung pinili mo. Gawin natin yan sa southern, dyan sa, sa Davao City. Di ba? Ano yan, gawin nating live telecast sa SMNI, tapos sa loob ng, yung sa Kingdom. Mga tao. Tapos mag-aantay lang tayo lahat doon, makita natin yung result. Di ba? Tapos ang usapan. Drug test na invested ang public. So it has to be the public who decides on how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buwang ako, lokaret ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo. Gagawin ko yan. Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik ka sila. So I was waiting for them to set up the House of Representatives for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Hindi pwede kumindi ang President and Vice President sa drug test. No, yan, linaw yan. Huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. Yun, Sasamahan siya. Takot ka pala, Marcos, eh. Kailangan ka pa samahan? Kailangan pa siyang samahan talaga? Di ba, takot? I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy, magpapadrag test din yon. Ako, kahit na kuntik na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrag test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. Ma'am, may magpanawagan ngayon for Takot ka pala, Marcos, eh. Takot ka pala! Tuloy. all the allegations, corruption against the government and against the president. And as your constitutional matikma, as successor of the president, and anything Pasensya na kasi inayos natin yung audio, eh. Hindi naririnig masyado yung sa reporter kaya hindi maayos. happened na mag-resign, i-talk to Marcos, how could you uphold yung constitutional matikma as assessor ng president? How do I uphold? Yeah, what do you mean? It's automatic. In case already. Of course. There is no question about my readiness. I presented myself to you when Ayan, I eto, paparinig lang natin yung kumpleto kasi may kinat dun eh. was a candidate for vice president. With the understanding that I am the first in line in succession. Piniresent ako sa inyo, tumakbo ako bilang vice president, piniresent ako sa inyo yun. Ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong dun kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President, knowing that I am the first in now. Your comment po, Eto yon ha. Alam mo, ito pang isang matinding issue dito eh. Tingnan nyo kung paano baliin ni Lacson. Kasi, ang lupit ito. Pakinggan nyo ito. Ang lupit. Sabi ko nung una, wow, nakakatuwa naman. Pero tingnan ninyo kung saan naman nila binali ito. Ang problema, kahit pilit nilang itinuturo ang mga Duterte, sumemplang lang sila lalo. Pinuna ni Senador Ping Lacson ang paglobo ng pondo para sa ayudang assistance to individuals in crisis situations tuwing may eleksyon. Ngayong taon, pinakamalaki raw ang nakuha ng 2 distrito sa Davao. Pero sabi ni Vice President Sara Duterte, nagamit ang naturang pondo para sa congressional candidates ni dating House Speaker. Parang totoo yung nila, no, yung pagpuna nila, no, na bakit tumataas ang budget pag sa tumataas ang IX? Pag eleksyon, nakakala mo talagang sincere sila na pinupunan nila yung korupsyon eh. Pero in reality, itinuturo pala ni Lacson doon, bakit tumaas daw sa Davao City yung IX? Sumemplang sila lalo. Pakinggan ninyo. Martin Romualdez, nakatutok si Jonathan Andala. 1 billion pesos. Sa deliberasyon ng plenaryo sa Senado sa budget ng DSWD, tanong ni Senator Ping Lacson, bakit daw tuwing may eleksyon tumataas ang pondo ng ayudang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS? Ang AICS ay isang social welfare program ng DSWD na nagbibigay ng medical assistance, burial, transportation, education, food, or financial assistance sa mga kwalipikadong individual. Sabi ni Lacson, ang 23.6 billion na pondo ng AICS noong 2021 tumalon sa 39.8 billion noong 2022 na election year. Bumaba sa 36.8 billion noong 2023, bumaba ulit sa 34.3 billion noong 2024. Pero ngayong 2025 na election year ulit, lumobo na naman ang AIC sa 44.4 billion pesos. Ginagamit ito sa politika, not really intended na tulungan yung talaga nangangailangan. So hindi ito driven ng needs, kundi driven ng
politics. Baka maraming Para sinasabi na yung IX, ano yun, bakit ginawa yan? Kasi para tumaas yung ano, yung para sa mga politiko. Tapos bilang kabig siya dun sa, saan ba pinakamataas na umangat ang IX? Davao City. Siyempre, Duterte na naman yun. legislators na nagre-request pag election year. Di ko alam, no? Baka ganun ang nangyayari. That's exactly my point, Mr. President. Ayon kay Lacson, ngayong 2025, ang pinakamalaking nakakuha ng pondo ng AIX ay ang Davao City, 1st at 2nd District, habang ang may pinakamaliit na AIX funds ay sa Sulu, 1st at 2nd District. Ang tanong ko, anong crisis meron sa Davao City na wala sa Sulu? Sige, idiin mo, Lacson. Baguhin mo issue. Ha? Bakit? Yung bata mo si Sandro nadali ngayon baguhin mo. Let's be clear, the crisis referred to in AIX are personal crisis. When we speak of these areas, I would say, Mr. President, all over the country, there are families in crisis, personal crisis. Ang kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Representative Paulo Duterte ang nanalo noong election 2025 sa Davao City 1st District, habang ang pamangkin niyang si Representative Omar Duterte ang nanalo sa 2nd District. Pero sabi ng Vice Presidente, nagamit daw talaga ang AIX para pondohan umano ang mga congressional candidate ni dating House Speaker. Sinakyan ka ngayon. Alam mo kung bakit? Lahat kami alam na namin yan. Matagal na sinasabi sa amin ng mga Duterte yan na bumabaha ng pera dyan sa Davao City para kalabanin ang mga Duterte. Through sila Migs Nograles, yung babae at saka yung lalaki. Lalaki. Sige. Hindi ako sigurado kasi kung lalaki yun Napaisip ako dun. Shit. Totoo naman Noon pa sinasabi na ng mga Duterte yan, bumabaha ng pera dito sa Davao City. Alam ko na, banggit pa to ni Basti nun sa amin na bumabaha talaga ng pera para matalo sila, mawala ng stronghold ang mga Duterte sa Davao. Kaya binabasag nila mga Duterte sa Davao ang akala nila, yung mga taga Davao, madadaan mo sa pera-pera. Diyan sila nagkakamali Diyan sila nagkakamali na ang Davaoenyo madadaan sa pera-pera. Hindi po madadaan sa pera-pera ang mga Davaoenyo. Ang mga Davaoenyo po, meron ng kasaysayan yan na dati talaga silang hindi maayos at Duterte ang nag-ayos. At ngayon, sobrang saya pa rin nila sa pamamahala ng mga anak ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, ayaw nila talagang si Pangulong Duterte nung tumakbong presidente. Kasi ayaw nilang mawala sa Davao Ganon ang mga taga Davao. Hindi nila nadaan sa pera Martin Romualdez. Dito makikita natin na ginamit ang AIX para sa politika. Ginamit nila ang AIX to fund congressional candidates that were backed up by Speaker Martin Romualdez. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Romualdez. Hiling naman ng bise, tignan din kung magkano ang nakuhang pondo ng AIX sa iba pang congressional district na may kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Meron ng congressman na nagsabi, di ba, na yung budget ginamit para bayaran sila, para pumirma sa impeachment. Hindi lang sa flood control projects o hard projects, meron ding binigay galing sa soft projects tulad ng AIX. Ang payo ni Senator Lacson sa mga taga-DSWD, huwag nang hayaan ang mga politiko na manghimasok sa mga pamimigay ng ayuda. Ganun lang yun, wala na. Wala namang solusyon. Basta binring up lang ni Lacson yun para magka-issue, akala niya magkaka-issue. That's the truth Akala niya magkaka-issue kung sakasakaling banggitin niya yun. Na pinakamataas na AIX na natanggap ang Davao City. Hindi niya ba alam? Nang nakaupong nasa gobyerno ay si Marcos, sino ba nagdidesisyon ng AIX? DSWD. Sino may hawak sa DSWD? Si Marcos. Tapos alam mo magkaaway ang Marcos Duterte, bakit magpapabaha ng AIX sa Davao City? Common sense. Kasi during the campaign, gusto nilang matalo ang mga Duterte. Ang mabuti naman ng mga taga Davao talaga, hindi mukhang pera katulad ng iba sa atin. Diba? Totoo naman yan Ginagamit talaga ang pera para talaga makapanalo ng kandidato. Kaya nga sabi ni BP Sara Duterte, isilipin nyo rin yung mga congressman na pumirma ng impeachment ko. Silipin nyo yun. Dahil marami dyan ang pumirma ng impeachment ko tapos na biyayaan ng sobrang lalaking mga pondo. Kung hindi man financial, through the DSWD. Yan ang dapat nyo silipin. Sinisilip mo ba? Lacson? Wala. Kasi nga, siguro nakakita lang si Lacson, biglang nasilip niya. Uy, Davao City yung pinakamalaki Pwede natin itong i-discuss sa Senate Pang tabla doon sa revelasyon ni Zaldico na si Sandro ay nakatanggap di umano ng insertion na nagkakahalagang. Iyan po ang ating question.